Hello mga tita! Hello mga pamies! Welcome to Tita Talks, ang podcast ng mga tita. Tita Shelo, Tita Ann, Happy Mother's Day! Happy Mother's Day! So kami po ang inyong mga tita. Of course, nanay din po kami. And we would like to greet everyone a Happy Mother's Day. Happy Mother's Day sa inyong lahat. Oo, kaya ang pagkukwentuhan natin ngayon, paano ba maging nanay, diba? Yes. Paano ba kami bilang mga nanay? Yeah, At dahil kami po ay mga career people, Mm-mm. paano namin binabalanse itong mga trabaho bilang nanay at bilang mga workers, diba? Yeah, but tell us first Yeah, about... Tita Shelo, ilan ang anak Oo, ilan ang mga I anak natin? have- Anong mga pangalan nila? I have 3 kids, no? 2 boys and a girl. Yeah. Pero yung sa akin, ang lalaki kasi ng age gap eh. Meron akong college, meron akong senior high, at meron akong elementary. Oh. Although ngayon, my senior high will be in college na. So, 2 college, isang grade 5. Ang baby girl mo, pang ilan Yes, siya? Siya yung bunso. Bunso. So pareho-pareho Oo, tayo. 2 boys, oo. 1 girl. Yes. Yeah. O sige, so dapat competitive tayo dito. Hindi. 4 ako, I have 4. Tapos sabi niyo malalaki yung gap. May lalaki pa ba sa gap ng 17 years? Okay, so ganon. Meron akong may 30 Oo. na, and then the youngest is 12. So, yan. Yeah. Boy, girl. So Ang ako, galing nun ah. Dalawang boys, dalawang Oo. girls. May technique dyan. Pag-usapan natin next time. Pero subscribe. Tita After Dark yun. Oo. So ako, meron akong incoming first year college, incoming grade 11, and incoming grade 9. 2 boys, 1 girl din. So pareho kami. Ay. But, hindi nyo to alam. Mm. Yung panganay ko, Akala ko share mo kung paano naging boy-boy-girl hindi, eh. ito kasi medyo medyo makaumiyak ako. Tissue please. Charot. Ito. Yung panganay ko was born in 2004 and died in Oh. 2006. Oh, So what I'm supposed to happened? have 4. So his name is Gab. And yung death niya was very sudden. Hindi siya SIDS kasi hindi siya tulog nung namatay siya. Yeah, tapos 2 years old na. And 2 years old siya, so Ah. hindi siya SIDS. His passing really molded me in how I want to become a better parent to those 3 that I have now. Mm-mm. So nung time na yan kasi, I was a single mom. Mm-mm. Truth be told, hindi po si Orven ang ama ng panganay ko. Mm-mm. Ganyan siguro pag maganda. No? Oo. Parang buhok mo, gano'n. Oo. So, I was a single mom, I was a career woman, ako lang lahat nag-aalaga, ako lang lahat gumagastos, and so I focused on work. Mayaya si Gab. Mm-mm. Namatay siya na kasama niyang matulog lagi ang yaya at hindi ko maalala na nakatabi ko siyang matulog. Oo. And that was How my... old were you then? Oh my God, hindi ko alam eh. 30 plus. Uh-uh. 30 plus. Uh-uh. Hindi ko lang mapinpoint kung exacto ilang taon kasi we forget about our age. Charot. Yeah. So he died when he was 2. Umabot siya sa ER. Pagdating sa ER, dead on arrival. Mhm. Pero, Mm. na-revive nila after 20 minutes. Mhm. After 20 minutes pala, ang brain ng bata, lahat tayo, brain dead na after 20 Yes. minutes. Na-revive, nag 5 days kami sa sa ICU, ginawa nila lahat, walang makitang sakit. Mhm. Wala siyang sakit. So, anong happened? diagnosis? Ang ginawa nila ng diagnosis, kung ano na lang yung nangyari. Okay, hindi ko pina-autopsy yung bata dahil Mhm. ayoko namang i-chop-chop a shower whatsoever. Yeah. So talaga yung time na yun, bahala na. So, kaya ko to kinikwento is because umiyak siya. After niyang umiyak, hinimatay siya. Mhm. After nun, bawal na paiyakin ng mga anak ko. Mhm. I want to segue to that, no? Ang Mhm. ginawa ko now is I'm more present. Mm-mm. Hindi mo talaga ako hindi mapapa-attend sa event nila. Mm-mm. Number 2, bawal silang umiyak ng bata sila. And number 3, I made sure na dahil nag-asawa na nga ako, I got married to my husband, Orven, sabi ko sa kanya, isa sa atin ang mag-sacrifice. Isa ang kailangan nakatutok sa Always bata. present. Dahil ayokong lumaki ang mga bata na mayaya. Those Mm-mm. were my lessons. Mm-mm. Mhm. Mm. So, sino nag-sacrifice? Siya. So ako, ito ako na Kaya nga, mamaya. kaya ako, Very good. kaya ako tinanong eh. Yeah, Di ba, very good namamayag husband. padong Oo. yung career, And I think diba? it doesn't diminish naman Mm. the role or the masculinity ng isang Correct. husband. Oo. And ako, I really respect, I have high respect for husbands who decide to stay home Mm-mm. kasi yun yung circumstance nila. Of Okay. course, the ideal design is for men to provide and lead. Mhm. Pero iba-iba yung culture and circumstance na Right. ngayon eh. Oo. We cannot just judge, bakit ganon or bakit ganito Oo. or ibabox natin yung situations Correct. ng mga married Ako, people. feeling ko a huge factor naman kung bakit flexible work ako the whole time, my entire career. Siguro there was only 1 or 2 instances na nag-work ako ng 8 to 5. Mhm.
For several reasons. Kasi ako mas productive ako na mas maraming ginagawa. Nabobore ako pag isa lang yung trabaho ko. Correct. But at the same time, minimum for me is to be able to work flexibly para present ako sa bahay. Kahit may help kami sa bahay kasi super hands-on din ako sa mga bata eh. Ako yung nag-aalaga until they're like 1 or 2 years old na pwede nang mag-assist. But imagine my third child, professor na ako sa UP nito, nagle-lecture ako, karga ko siya maghapon. While doing your lecture? While teaching. Oh, Tapos pag nice. nagising, pinapadede ko yon habang nagle-lecture, Wow. habang nagmi-meeting. So, ang sakit nga lang ng likod ko. But I did that for 9-10 months hanggang naglalakad siya. Ganun ako usi. And then, breastfeeding kasi ako hanggang mga 2-3 years Nice. old eh. Pero what's helpful also is, si Dan kasi is also a professor sa Right. UP. So, flexible time. So, the whole career namin, lagi kaming nag-schedule ng mga buhay namin so that when I'm not there, he's there. Pagka may klase na ako minsan sa law school, ay sa Econ, lilipat ko yung mga bata sa law school. Ang advantage, magkatabi yung law school at saka yung School of Oo. Economics. Oh, eto na yung anak mo. Ikaw naman, ganon. Akin na yun. It works, right? Yung It kids works. namin, Yeah. lumaki sa university. Yung Nice. panganay namin, that's when I was doing my PhD. Tapos nag-aaral din si Dan. Pag wala kami, pag sabay, we bring our son sa lecture. So sanay siya mag-attend ng university lecture ng tahimik lang. Tapos nakikiupo. Ganda. 3-4 years That's a old. good Ganyan. discipline, no? Oh, and then similarly, hindi naman sa hindi papaiyak, pero yung sa akin, hindi ako namamalo, hindi ako naninigaw ng anak. As much as I can, ha? Pero kung magalit ako, siguro sobrang rare. Kaya alam nila na kapag nagalit ako, Mas seryoso, galit ka na. galit talaga serious. ako. Oo. Yes. Pero otherwise, it's a conversation. Tita Ann, I want to segue to what you said na yung masculinity ng lalaki hindi nadi-diminish. I remember ng mga bata, yung mga anak ko, sabi nila, Mami, sabi sa textbook, ang nanay ang naglalaba, ang nanay ang nagluluto. Bakit si daddy ang gumagawa nun? Mm. So sabi ko sa kanila, mga anak, we live in a modern world and nakikita nyo ba ever na nabawasan ang pagkalalaki ng daddy nyo pagdating sa decision making sa bahay? At saka problema ko yan, yung mga textbook na gender insensitive. Kasi bata pa lang, tinuturuan mo na agad ng gender roles na dapat wala. Yes. Diba? I think yun kailangan very clear sa mga anak natin, sa younger generation. Yung role is different with the ability to decide, the ability to lead. Those are two separate. Naglalaba ka pero, eto ang gagawin natin ngayon, eto ang gagawin natin. Oops, bawal to because as a dad, because eto yung disposition mo or ito Correct. yung discipline na you'd like to. Pero yung pasasabi mo, naglalaba na, yes dear, sige na, okay na. Well, medyo ano tayo dyan, di ba? Oo. Kailangan tatay pa rin siya pagdating sa disiplina, How do you pagdating sa define it? Yung pagiging katay. katay. Tatay. Oo, but ako kasi medyo ano yun eh, wala talagang gender role sa ano eh, parang ikaw yung tatay, therefore may mga certain decisions na tatay yung gumagawa. Maybe it's just me, di ba? Pero ganun yung dynamic namin ni Dan eh. Para kaming laging nagde-deliberation sa bahay. For me, yung respect na equal is Yeah. between mag-asawa, syempre. Pero at the same time, in front of the children, my take is that I would allow the dad to lead on the conversation or the decision. Kung may disagreement kayo, you do not disagree in front of the children. Oh, that's right. Oo. Kasi Yung mga doon na ganon. yung diminishing na Correct. nangyayari. Yes. Mawawala na rin respeto ng Oo. anak mo na, hindi, susunod din ako makikinig sa'yo because mom is always right. Di ba? So yung mga ganon. Oo, yung pag-settle ng mga issues between husbands and wives. Yeah, closed door yun. Yes. Oo. Oo. Tama naman yun. Yes. Oo. That's my ano. But when it comes to raising children, ako rin, been a single mom for very, very long years, more than a decade before I had my younger boy and girl. That's why yung first two adults ko, they're both married. Yes. So, mamaya hindi na to Malapit tita ka nang talks. maging lola. Lola talks na to. Pero lagyan natin ang ilagay natin young lola talks. But yeah, I'm proud to say that I think I raised them well. Yeah. The discipline, the independence in terms of thinking, decision making, the maturity. Wala rin naman tayo, pero definitely I didn't yung tinanggal mo yung role ng dad even if may distance kayo. Hindi ko deprive sila of that ability to respect and to really see their father for who he is. Kaya intact naman siya. So very, very civil din yung aming relationship. So Tita Ann, you have two 30s na children, your older two, and then you have two younger. How old are Yes, they? 12 and 14. Yung sa 31 and 29. And they're both running also the company. So I think may nangyaring maganda naman. That's why I'm able to, I'd like to honor them, no? That's why I'm able to do this podcast kasi ang kagandahan nun,
hindi naman siya by design. Nagkataon lang din na yung difference na 17 years or so. Now, nung hindi pa sila married, no, mas madaling may kasama ka, hindi naman yaya or ano, Oo. parang, pero may kasama ka sa Oo. house to also Mhm. discipline the younger Oo, siblings. that's right. And then to take care, and then to pass on also yung naging discipline na, Ma'am, hindi naman kami ganito, pagka ganito yung situation, this is not the way they should be treated. So, you are reminded from time to time na how to also address or adopt the same discipline I put or place on them dun sa younger. Kasi syempre pag younger na, and then in the middle of your very busy career, parang sinasabi mo, sige na, bigay mo na lang, natapagod na ako, na-stress na ako. But no, mas stricto sila, ha? Pero totoo yun eh. Kapag ka medyo malaki yung age gap, at least they can help already sa Yes, pag-alaga ng mga yes. kapatid nila. Sa'yo, Tita Gil, ilan ang Ako, age gap? Sa akin, 2 years. Sakto. On the dot. 2 years. So, Oo. sa'yo, malaki ang gap. Sa'yo, 6 ang years, 6 malaki years. ang 6 gap. years, 5 years sa akin. Yeah. Ang kwento ko Nice. niyan, dahil tagto 2 years lang ang gap ng mga anak ko, sobra talaga akong losyang nung bata sila. Kasi hindi ako makapag-ayos eh. Walang time. Wala talagang time. Oo. Alam mo, I remember my brother-in-law, sabi sa akin, ate, wala ka na bang ibang damit? Mm-mm. Kasi I was always wearing Buti naman, ate, naliligo ka pa ba? Naamoy na kita eh. denim shorts and white shirt. Kasi yun yung una ko nakikita. Sabi ko, antayin mo. O ngayon sabi, ate, ang dami mo palang damit. Talaga. Pero kasi, Diba? tingin ko, may mga advantages and disadvantages. Yeah. For example, yung mga magkakalapit. Minsan napaisip ako na parang mas gusto ko ata kung pinaglapit-lapit ko sila. Parang one-time hirap Yes. alaga ng mga Yes. anak. Diba? Pero yun nga, mahahagard ka ng todo. Oo. Pero yung dito naman, yung malalaki yung distansya, every time na mga anak ka, kasi super, ako nga, Yeah. hands-on, di ba? Parang, okay, hintayin mo mag 2 years, 3 years, restart Yes. yung career at plano mo sa Yes. buhay. Kasi Yeah. whether you like it or not, even if we're so active, never talaga tayo nag-stop sa career natin. Kahit may Yes. anak tayo, something has to give way Yeah. sa pag-aalaga. So parang feeling ko, lagi ako nagre-restart. Every 5, every Oo 6 nga, years. Yeah. So ngayon na, okay, malaki na sila, pwede na mag-podcast every Yes. night. Pwede na ako lumabas ng lumabas. Yeah, But true. then kasi, di ba yung parang feeling mo, dapat paghapon nakauwi ka na. Oo. At makikita mo sila at the end of the day, yung mga ganyan. So may Yeah. pros and cons. Yeah. Pag malaki yung gap, meron ka ng taga-alaga, Yes. tutulungan ka nila. Taga-disiplina pa, ha? Yeah. Oo. Pero pagka maliliit yung gap naman, one time big One time. time, big time. Tapos, Medyo nasa-set mo yung pace and season of your life. Yeah, Yes. yeah. Yung isa parang, ang dami mong season na nangyari. Correct. Na inuulit-ulit mo, Oo, di ba? oo, oo. At saka may cost implication din. Yes, Kasi correct. pag magkakalapit, I was about to say pwede mo that. nang i-recycle Oo, lahat ng gagamitan lahat, nila. oh, Eh. hand me Pero, down lahat. Kung 5 to 6 years, ang tagal nun sa Pero storage. dahil magkakatidad, yung vaccine, di ba, magkano yan? Yung isang bagsak na yung mga 5-in-1 dati, yung mga uso-uso Oo, 7-in-1. oo, oo. Ang laki din ng gastos. Tapos Correct. lahat nag-diaper, lahat nagagatas. Oo, tapos So, magsasabay-sabayan sa college, ayun sabay-sabay na sa nga, high school. So, ayun. although ngayon hindi na nagkakalayo kasi ang presyo ng tuition from elementary, Yes. high school, and college, diba? Si Tita Annie niya problema yan. Tayo Hindi, lang hindi. ang tayo lang sabihin. yun. Malaking problema ko yan dati. Oh my gosh. Oo. Yeah. So yun. So, alam nyo, anong favorite part nyo of being a mom? Titaan? I think it's the opportunity to mold or provide a foundation. And that determines also your core value. Ano bang gusto mong ipasa sa anak mo? And you get excited yung kung na-lay down mo yung foundation, especially to sa dalawang adults ko, no? Because I would have, at that time when they were like 9, 10, 11, I would have a one-on-one heart-to-heart talk. Hindi ako nag-spank. Ay, meron. Nag-spank pala ako, sorry. And I think that played a very huge role in the discipline. Meron kami noon na pag nag-away sila, because I was a working mom in a bank. Pagka umuwi ako at sinabi ng yaya, nag-away sila. Talo Kung sila. sino ang nag-start will get to talo, belt, nang nakadapa sa bed and sa puwet. Diba? Pero yung isa will get 1 kasi nag-away kayo. Yes. Pero yung nagsimula will get 2. So, ayaw mo mag-start, di ba? Ayaw mo kasi mas madaming talo para ma-minimize. Yan. Tapos, pagka may mga masyado ng chaotic, at syempre, you prune the way to grow yung a very luscious plant or bush is to keep on pruning rough edges. Pag may mga nakikita ka ng rough edge ng anak mo, mag-one-on-one na, halika na sa kwarto. Usap, pwedeng drama, maalaala mo kaya episode, or pwede namang light lang. Pero I think on those occasions na boses mo lang yung naririnig, yun yung talagang very impactful na na-instill sa kanila. And as they grow, I every day, every season of their lives, I get to see live yung progression and the maturity that they bring, that they get.
And you get the confidence na kaya mo na itong pakawalan. Yes. Doon ako sobrang na-excite na Uh-huh. at a certain point, I can vividly remember na mapunta man to sa ganito, ano ka, Kaya niya. confident ka. Yeah. Lumabas man sa mga barkada. Siyempre may konting ganyan, kalokohan, pero alam mo hindi mapapariwala correct. because yung foundation na build mo. Ikaw, tita, namamalo ka, Tita Gil? Ako, yes, namamalo ako. Mm. Pero, ang pinakamasarap na part of being a mom for me is when I hear a lot of people telling me that you raised them well. Yeah. Very That's right. respectful, Uh-huh. very magaling makipag-usap, Mm-mm. at saka may takot sa Diyos. Yes. Kasi feeling ko, yan na yung legacy mo talaga eh. Yung anak mo. Kasi pag wala ka na, yan yung may iwan mo sa mundo. So what kind of people are you raising, 'di ba? Correct. Are they gonna be better than you? Mas malungkot if they're worse than you, 'di ba? So Correct. that's the ultimate challenge. Pero ako naman yung hindi namamalo kasi Oo lagi nga akong eh. napalo nung bata ako. And I really hated You had it. resentment. I really hated it. So, I promised myself na hindi ko yung gagawin sa anak ko. So, maybe I'm a very liberal mom. Kasi una, in terms of discussions, kasi sa Congress kami nakatira eh. So, lahat ng issues, pag umaga may nagrarally sa Congress, we discuss it openly. Reproductive health, at an early age, divorce. Dinidiscuss ko yan sa mga anak ko. Okay. And then, yung talk back, but it's really a conversation. But I think I'm very lucky kasi my boys, and even the girl, parang wala namang nag-talk back na, di ba yung issue ng sinasagot mo yung magulang mo, dapat hindi ka sumasagot sa magulang mo. Sa household namin, it's really a conversation. So, we just discuss, parang, eto, ganito kami sa bahay. Pero hindi talaga ako namalo pa dahil nga yung Yung first experience batch ko. ko, yun nga, because 90s, Oo, di ba? So oo. yun, and I think nag-work sa kanila eh. Mm-mm. Ngayon, yung dalawang younger, Oo. never kahit minsan. And Oh, parang, ano, may difference ba? may difference. Mm-mm. Parang hindi ko na to kayang paluin, baka lalong lumala. Mag-rebelde, Dati kasi ganon. you see na nagpo-progress and it Oo. works. Oo. When you tried it once, okay, umaan sa kanila. Oo. May effect, may impact. Mm. Ngayon, not to even attempt, hindi ko Mm-mm. na siya ma-attempt. Nag-iba talaga yung generation. Pero kasi iniisip ko, with my kids, parang wala akong problema eh. If they ask permission and I say no, halimbawa, Mom, I need to go to this party, ganyan, or ano. So ko, I don't, During bata, hindi naman matanda, hindi pa nagpa-party. I Hindi, mean, we're ngayon. talking about 9, Ngayon, 10 years old. 21. Ayun, for yung ano ko, introvert yung panganay ko. But the second one would ask permission if I can go out with my friends overnight. Ganyan. So ko, I don't think it's safe. Sabi niya, okay. Yeah. Parang hindi naman nag-insist. Ah. Ganyan. So, parang easy Sana conversation so far. Maybe I'm lucky Oo. na kaya hindi ako umaabot sa pamamalo. Kasi parang, Matanda na yun para paluin kasi Hindi, very even matanda na. But pero you the- was younger. Did you like had this incident before na sobrang kulit? Alam mo yung sobrang kulit? Kasi iba yung kakulitan, di ba? hindi, ang ginagawa ko, you stand in the corner. So, hindi, ang makulit yung pangalawa kong anak eh. Kasi kinukulit na yung kuya niya, ganyan. Maliit pa siya noon. I make him stand in the corner. Tapos ganun, doon lang siya. Kasi quiet imagine mo for naman ano. yung two older kids ko, Mm-mm. babae at lalaki, nagre-wrestling kasi. Ganyan kami Tapos ng bata pagtapos, yung mga unang mga lagay sa kwarto, parang, may Sumasabog nangyari, ba? nag-World War II ba dito? Mm. Kaya kailangan mo disiplinahin kasi pag wala ka sa Oo, office, oo, pagdating oo. mo, warak yung buong bahay. Parang nagmana ata sa akin mga anak ko, puro mga OC. Ang hyper. Ito naman ang Oo. hyper kasi. Oo. Talagang bugbugan Oo. sila ng konti. Wala. Baka nga dahil dun sa malaking age gap din naman kasi. 6 probably. years Ito kasi Oo. magkadikit, Oo. 11 Sila months magkadikit. lang yung apart. So eto, kuya siya dun sa younger. Yes, So oo. walang sapakan. Iba-ibang Oo, factors. I think oo. that's an element. Dikit na no? dikit kasi. Yeah, Oo. yeah. Ako, I think yung ginawa ko is, dahil nga, namatayan ako ng panganay, Mm-mm. I always look back and say, paano ko ba dapat pinalaki si Gab? So, ganun ko rin ina-apply sa mga doon sa tatlo. Mm-mm. And, I think, naturuan talaga ako ng matinding leksyon doon yung always being present, always being there. So, ngayon, every milestone in their life, Mom, you're gonna post me again on Facebook. Please don't. And I'm like, no, I'm proud of you. So, ganun. Ako hindi ako masyadong ma-post sa Facebook. Kasi marami akong trolls eh. Ayokong madama yung kids. Yes. I want That's to give why. them their privacy. Yeah. Yes. At saka yung mga digital information na available. Natatakot ako na Tama. makuha ng masasamang tao yung information. Information Although nila. it's still easy to search and people can find them. But ayun. Wala sa interestingly, may mga accounts yung mga anak ko but they're not in social media na maingay to post as much as they can. Kasi nasa DistroKid but not on Facebook and Instagram. So ano naman yung pinaka-challenging in our motherhood, no? In raising our kids at any stage of their lives, whether during teenage or during toddlers or now na adults sila, ano yung mga naging napaka-challenging for us?
Mauna ako, Tita Shelo. Oo. Ang sabi nila, ang mga moms daw ay hindi matatapos ang kapuyatan. Una-una napuya tayo nung bata sila. Correct. Ngayong lumalabas na sila, meron na silang sariling buhay, napupuyat pa rin tayo. Gusto nating malaman, gusto nating mag-check-in sila sa atin na, Nakauwi na sila. So, hindi natatapos ang ating puyat. Number 1 yan. Number 2, ang pinaka-challenging talaga is tatlong magkakaibang personality. I'm sure That's true. na-experience nyo yan. Sabi mo nga, may extrovert, may introvert, Oo. merong isang at kung ano-ano pa. So dahil ngayon, nauuso ang mga, hindi na, ang gender, hindi na girl, boy, Ang dami na. diba? Marami na daw. LGBTQ++. Ilang letters. So sometimes kasi we forget na sa atin dati, normally sabihin lang yung mga ibang words, ngayon hindi na pwede. Dapat hindi tayo body shaming, bawal sa atin yun. So bawal mong sabihin, diba? Bawal mong sabihin yun. Tapos bawal din natin sabihin na yung kaibigan mong gay. I mean, you use yung Tagalog word. So, ang daming bawal. So, learning tayo. It's a work in progress kasi natututo tayo, magkakaiba tayo ng henerasyon. So, I think that for me, yung adapting to the newer children or the newer generation is another challenge. Yun lang. Ikaw. Sa akin, lagi kong sinasabi kasi na kung hindi yung husband ko ngayon, hindi ako mag-aasawa. Kasi feeling ko mahirap talaga yung pag-balance ng career and motherhood. And dahil sobrang active ko, there's a moment na andalas ko din mag-travel and all. Si Dan talaga yung sumasalo eh. So, and I think it's an advantage nga na we're both in the university, flexible hours. So, parang wala akong bigla ko napaisip talaga, ano bang mini-worry ko? Parang ang taas ng trust ko sa boys ko eh. Kasi yung dalawa kong matanda, boys eh. And then And then yung panganay ko kasi, even when he was younger, lolo siya mag-isip eh. Ito yung may Old mga soul. old soul. Ito yung mga 3 years old to 5 years old pa lang siya. Siya yung nagbabantay sa lahat ng mga kalaro niya. Okay. Na huwag kayong kuryente, ganyan, huwag masyadong magulo. Yung ganun, lolo talaga siya. Tapos hindi siya nang-aaway and they're very close silang magkuya. Ito namang pangalawa ko dahil sobrang ultra competitive. Yung isa kasing panganay super chill. Parang I'm so confident with myself. I don't have to compete with anyone. Ganon siya. Yung pangalawa ko, ang ultra competitive na nagfe-fencing, everyday nagte-train hanggang Monday, hanggang Sunday, and then he has to prove that he will still academically excel even if he's varsity. So sobrang busy na niya sa academic niya at saka sa sports niya. Tapos nag-music pa yun. So, walang So gimmick-gimmick. wala kang challenge, you're saying? Hindi ka na-challenge because Hindi, of hindi ako the na-challenge. role of Hindi ako your husband. Minsan That magandang one- igawin natin guest si Dan, no? Kung parang siyang inaape. Para sabihin namin, walang ka-challenge kay Shelo. Oo. Yung life na binibigay mo, bakit kaya? Bibigyan niya ako ng challenge. Hindi, pero kasi, yeah, I think because we agree in terms of the balancing kung paano maging co-parent sa mga anak namin, that's one. And I think ang advantage din kay Dan, wala siyang issue in terms of his career. So, super supportive siya sa career ko. Tapos yung mga kids ko naman, puro nerd. So, parang hindi pa ako umaabot. Siguro maybe my youngest, no? Kasi girl eh. Oh, yeah. Diba? So, doon ako kinakabahan. Papunta pa lang ako doon. Ako naman, I think maraming titas makaka-relate. Ang pinaka-challenging for me, kasi nung una, parang happy-happy ako paano, kasi very hands-on ako noon. Though may career din ako, iba yung hands-on ko, the involvement, kasi yung energy eh, because young mom, diba? So, 20s ko, tapos talagang gigil ka na marami kang gustong i-correct in your past life, na ayaw mo nang i-bring, and then gusto mong gawing better version. It's not just version 2.0, but better version. Ngayon, dito sa younger, ang isa lang yung challenge ko, yung screen time. Ang hirap ng tanggalin. Totoo. Ilang, kung ano-ano nang ginawa mo na cut ng internet ng 9 or whatever, wala na eh. Tapos ngayon parang, I think that's my weakness eh. Wala na rin akong energy. Kaya alam mo, ang ganda ng design ni God, no? Na meron ka talagang marrying years. And then, pagka certain age, lola years ka na. Kasi pag lola, mas permissive, mas hindi ka na na-stress at ayaw mo Hindi nang ko yung pakialam. responsable. Yes. Oo. Diba? Ngayon parang lola ko sa dalawa, na parang, hayaan mo na yan. Tapos gagalit yung mga dalawang yung adults dalawang na, malaki. ba't mo pinapabayaan? Magiging ganito sila. Pero ganyan." may question ako kasi I think medyo magkakalapit yung personality natin eh. Sa akin talaga, ang mas worry ko yung sarili ko. Kasi may, di ba, yung micromanaging, yung personality natin masyadong ma-involve. Ako consciously, hindi ko micromanage yung mga anak ko. Alam niyo kung bakit? Sanbawa, yung may project sila, diorama. Dapat ganito lang kalaking diorama. Pag nagpatulong sila, ma'am, tulungan mo akong diorama. Naging diorama. Tapos, yung talagang tipo sasabihin ng teacher niya na, Sam, hindi ko gumawa na to, no? Kasi OC ako eh. I don't wanna be, imagine mo, yung ganito ka-level kang active, tapos PTA ka. Oo. Diba?
So parang consciously, sinadya ko yon na huwag masyadong ma-involve kasi baka ma-torment yung mga anak ko sa akin. I-check ko, anong inaaral mo, anong I'm the opposite of that. Oo. Never akong nag-tutor. Mm. Never akong nagsagot ng assignment. Mm-mm. Never akong nakigawa ng project. Ah. Yeah. And never akong na-involve sa PTA. And never din ako nag-attend ng PTA. So hindi nga ako nag-PTA. Laging mga husband. Yung mga husband ko pinapapunta ko kasi nga fathers. I'm worried na maging over-involved. Baka malungkot yung mga eskwelahan Oo. kapag Oo. ako ang nasa PTA. Diba? So ganito, pareho tayo doon, Tita Shelo. Ako hindi, wala rin akong ginawa. Hindi, pareho tayo tatlo na hindi tayo naging involved sa mga assignments. Ayoko niyan. Kasi unang-una sa akin, tatlong maliit, tatlo sabay lakad. Yeah. And another thing is, I'm so sorry, President kasi ako ng Grade School Unit Parents Association. Noong nag-grade 7 yung anak ko, President din ako ng High School Parents Association. So ikaw yung involved? Involved ako doon dahil alma mater ko yung kay nun sa bunso. So yun yung involvement ko. So alam ko na, kailangan next episode si Dan, ang iyong significant partner, at ang aking significant other. Sila yung Kailangan nating i-guest. Itanong natin sila. Oh, Because no. to be honest, Oh no! Oh no! to be honest, it's not easy to love us. Yes. Tayo sa I personality agree. natin tatlo, ay, May in denial. yung but no, I pinakamahaba ang agree. hair. No, I kasi agree. napaka-strong natin eh. It's not Oo. easy to love us. Oo. And I always tell him that. I tell my husband, Orven, thank you for loving me, even if at times I find it hard to love myself. Kasi napaka-strong natin. Pero I think we don't have to apologize for who we are. Exactly. Diba? Exactly. Yes. Ako parang okay lang sa akin walang husband. Ganito pa rin ako next lifetime. I will not Oo. change. Oo. Diba? Ang Kung sabi bruha naman ako, siya bruha sabi ako. sa akin, I love you even though you're weird. Yun ang laging Ano line. weird? Weird daw ako. Alam mo, Bakit? define weird. I don't know. Ano ba I think that's weird? positive. Okay, so mga titas and mga pamis, natapos na po tayo sa episode ng Mother's Day. We would like to once Parang again... biten pa eh. Oo, no? beten na beten. Marami pa naman tayong time. This will run for 100 years hanggang Lola Talks na. So we would like to greet again all the single moms, all the dads that are moms. We would Yes. like to The working moms. the working moms, the Yes. on the way pa lang to maging mommy Yeah. moms. Yes. And all And those the, who And want those to be... like, mga guardians, mga Oh, titas na not correct. married, didn't give birth pero nagiging Sila yung nagiging mother mothers. for yes, their pamangkins. mga tita mommies. Yeah, yes. we honor them. Oo. Yes. So, happy Mother's Day to everyone. Tuloy-tuloy lang ang chika dito sa Tita Talks, ang podcast ng mga tita. I'm your Tita Gail, ang inyong titang malambing. I'm Tita Ann, your titang matapang. And your Tita Shelo, ang titang palaban. See you again sa susunod nating episode dito sa Tita Talks. Maraming salamat! Bye! Please like, share, and subscribe.